Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Capricorn sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin, or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may labas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang Sun, Moon at Rising sign, kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Yung ilaw, nagloloko. Hindi ko maayos tong part na to. Maliwanag, kaya lang baka hindi na bumuhay yung ilaw pag nilikot ko. Ayan, ganun pa rin. Sige, simulan na tayo. Hindi na may gaganda tong part na yun. Basahin ko na lang. Long way, rich, gent, tower, cross, ba't ba nasabi crossroads? Ano to Sun. Ito bida natin, lalaki. So, pwedeng yung nanonood mismo to, kung lalaki siya. Kung babae yung nanonood, di person nyo to. So, pwede rin tong kakilala nyo, lalaki. Basta ganito yung description niya. Okay. So, para malaman nyo kung para sa inyo ba yung reading sa person nyo or anyone na malapit sa inyo, lalaki. Ito yung description nga. Yung sinabi ko, yung lalaki, di ba? Rich baka rich talaga. Mayaman, wealthy. $40 pababa. Ano ba to? Estudyante. Ay, hindi. Estudyante pa ba to? Hindi, may trabaho to. May trabaho. Ay, sige, pwede. Pwede ba pala? Estudyante. May trabaho. Wala na akong maisip Yun lang yata. Yan, yun na lang. Hindi mang yun. Anong meron? Kabida, no? Meron tayong long way. So, ang dating sa akin, whether nangyayari na to or mangyayari pa lang. May something na nabuo na dito sa past niya. Ano kaya yun? Teka lang. I-clarify natin. Kasi parang ang dating ginawa na niya to Nihintay na lang niya yung manifestation. Let's say, may pinroses siya o tinrabaho. Ginawa. Sinimulan. Yun nga, let's say, 2025 niya pa ginawa yun. Hintay na lang niya yung progress. Tingnan natin kung anong meaning noon. Trabaho. Oo, sabagay, nandito rin naman tong tower.
yung commitment niya eh. Commitment. Something serious, heavy. Tingin ko, trabaho to. Na parang siguro, hinihintay niya ma-promote siya. Or magkaroon ng increased salary. Or ma-recognize siya sa trabaho niya. Kasi tower, mataas siya. So, kung gusto niya mag-level up, parang hierarchy kasi yan eh. Gusto niya ma-promote, mag-level up, mag-increase salary, ma-recognize sa trabaho, or magkaroon ng fame, award, reward. Ganda thing. Dito, ito kasi yung para sa akin, the best na makukuha mo, whether sa Tarot yan o sa Lenormand. Siya yung nagbibigay ng immense luck or fortune. Tama ba, immense? Bigla ko naisip yung word na yun. Hanapin ko nga sa internet. Teka, ano ba yung immense na yun? Bigla ko naisip. Napakalaki. Yun pala. Immense luck Bigla kasi pumasok sa isip ko. Napakalaking swerte yung meaning, immense luck. Minsan kung ano-ano nang pumapasok sa isip ko. Hindi ko rin alam kung ano yun. So yan, immense luck. So napakalaking swerte. Ayon sa Google Translate. So ibig sabihin, mamamanifest yung gustong i-manifest dito. Let's say, wala nang work naman yung iba. Paano yun? Excuse me. Kung wala pang work, magkaka-work naman. Actually. Pero syempre, since bago pa lang, kailangan namang promote agad. Sabagay, may iba na ganun. Promote agad. Depende sa galing niya. Or, may iba kasi na hindi binabase yung promotion sa tagal ng serbisyo, experience. Basta mapasa mo yung exam. May battle of the brain kasi. Battle of the brains. Whether bago ka pa lang o matagal ka na. Basta ikaw yung pinakamataas na score. Di sa'yo yung position. So, pwede rin naman kung ganun. Kung may ganung system. Kahit nga sa government, may ganun eh. May ganung sitwasyon. Pataasan ng grade. Regardless kung bago ka or matagal na. Basta ikaw pinakamataas na grade. Sa gobyerno. Or sa ewan ko sa company. Pero sa government na nasaksihan ko yan eh. May kasamaan ako. Bago lang siya. Tapos nag-exam siya. Natalbugan niya pa yung mga matatagal na talaga. As in, 20s lang siya. Natalbugan niya yung mga nasa 50s. O, supervisor siya agad. Mataas grade niya eh. Matalino siya. Yan sa government sa company, di ko sure. Siguro, who knows. Kanya-kanya namang policy. But anyways, kung may ganong system, di pasok siya dito. Mapopromote agad. Kung magaling siya. Okay, literal na magaling. Katulad nga nung ka-workmate ko. Dati pa yan. Pero kung walang ganong system na sinasabi ko may exam. Promotion ito kung bago pa lang. Let's say, ngayong taon pa lang magkaka-work. Ang promotion ito, probably 2 years. Minimum yung 2 years. 2 years and above kasi. Pero minimum 2 years yung promotion. So, who knows, baka pagka second year niya sa trabaho, ma-promote na siya. So, again, minimum yung 2 years. Anyways, puro trabaho to.
ngayon kung di para sa inyo, let's say wala naman talaga kayong trabaho at asawa niyo yung nagtatrabaho, di anak niyo to, baka tumama to sa anak niyo or anyone na malapit sa inyo, like best friend, kapatid, magulang, tropa, basta lalaki. Doon iikot yung description kasi, so para makilala nyo, magbase kayo dun sa description na sinabi ko kanina. Ngayon, pag estudyante, paano ba yan? Papasa siya ng exam. Bawa, college din kasi to school to Kung estudyante pa lang yung nanonood, college siya, maganda future niya, dasan to So, ito yung sinimulan niya siyempre, nag-aral siya, sinimulan na siyang taon na inaral niya. Ito yung college niya, ito, mag-graduate na siya or pasa siya ng board or pasa siya ng exam. Maganda grades niya. Maganda mga grades niya sa buong period na to. Kasi mataas to, pataas. Ito, immense luck nga. So, in short, kung nag-aaral yung bida, or ito yung anak nyo, ganda namang grades niya. Saka since nandito yung tower, di siya pasaway. Sumusunod siya sa magulang. Priority niyan pag-aaral. Hindi siya magbubulakbol. Anyways, kasi case to case basis depende sa nanonood. Anong sitwasyon niya. Dito, tingnan natin. Prison, fatality. Kaloka naman tong combination. Pero, masa tayo dito sa Lenormand. Keeper kasi to Well, kinabahan nga ako pero nandun pa rin talaga yung kaba. Hindi na bago. Bakit? Medyo alanganin kasi ako dito, lalo na to. Sa part na to. Prison, fatality or coffin yan. Ito heart, folks. Kasi may problema tayo dito. Literal na problema. Saan ang galing? Dito. Relasyon to. May clue na tayo. Romance to. Love life. Ito kasi card ng deception. Nakita natin may prison fatality. So obviously, may maari or may chance ng separation dito. Kasi ito yung prison natin, parang dating sa akin, may someone na stuck sa sitwasyon at first due to deception nga, third party situation na to. Tapos magkakamap na siya sa conclusion na makipag-iwalay kung hindi pa nangyayari at mangyayari pa lang ganon, ma-stuck muna. Siyempre, hindi naman madali. Alam namang hiwalay ka kagad. Sabagay, depende sa tao. Sobrang pain, di ba? Pagkakita mo pa lang ng evidence, may iba kasi ganun. Pagkakita pa lang ng evidence, nagdi-decide na sila agad ng separation. Pero, hindi lahat ganun, di ba? Karamihan ay bibigyan muna ng chance or hayaan mo na mag-confess or titingnan kung magbabago yung tao or gusto mo na alamin yung side, hindi mo na makikipag-break. Pero sa case na to, ganun nga, kung sakaling di pa nangyayari, may stuck muna siya, hindi siya makikipag-iwalay agad. May stuck muna siya, di-decide muna siya, ganyan. Babalance yung pros and cons, basta ganun.
undecided muna siya. Pero ang outcome nito, separation, dun pa rin. Yung separation sa year na to, mangyayari. Ngayon, may iba kasi na matagal ng panahon, ilang taon nang nangyayari, hindi pa rin sila maka-let go sa sitwasyon. Let's say, ganun nga, matagal na silang na-stuck, matagal na rin nangyayari, or paulit-ulit na lang nangyayari. Hindi sila makaalis sa sitwasyon na palagi silang niloloko, or wala na silang tiwala sa partner nila. Kasi nga, may trust issues na sila, feeling nila, niloloko sila palagi, although hindi naman. Pero, tumatak na nga sa isip. Whether ganon, or talagang palagi siyang niloloko in a way na lagi niyang pinapatawad, nagloloko pa rin. Kasi kung nangyayari na to, let's say 2024, 2025, eto na to, tawag dito na siyang magdidesisyon kipag-iwalay. So ito yung possible partner. Sabihin natin dun sa matagal nang niloloko, paulit na lang, or again, may trust issues na siya sa partner niya, hindi pa nag-iwalay. Ito yung possible partner na maaaring mag-break sa period na to. Aquarius, isa sa Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, Sagittarius. Ngayon, kung mangyayari pa lang, so beware. Yung partner na maaaring mag-cheat sa period na to at mag-lead sa separation. So kung mangyayari pa lang ito possible partner, Aquarius, Libra, Sagittarius. Dito tingnan natin. Capricorn, no? So, sino bida natin ito? Page of Pentacles. So, pwedeng kayo mismo to, person nyo, anak nyo, or anyone na malapit sa inyo. Basta, ito yung bida. Babae to, babae. Babae, ha? Or lalaki, kung introvert siya. 18 to 25 years old. Alin man sa clue, ha? Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo or sa kakilala nyo. So, para malaman nyo kung para sa inyo ba yung reading. Di yun, magbase kayo sa clue. Kung para sa inyo yung reading or sa kakilala nyo, magbase kayo sa clue. So, ano pa yung sinabi ko? 18 to 25 years old. Kasal. Mayaman. O di mayaman, di may business. O may kaya. May business o may kaya. Kung walang business, di dito na nga lang. May business, may kaya. Kung walang business, di may trabaho. Maaaring boss siya. O boss nyo to. Itong tamaan nito. Reading. Ayan, tama na yan. Anong meron? Hermit, 2 of Wands, 8 of Wands. Ano kaya itong... Nagmumuni-muni kasi siya dito. May pinaplano siya eh. Pero tingin ko isasagawa niya rito.
Sa 8 of Wands, ano ba yung 2 of Wands? So, whether nangyari na to or mangyari pa lang. 2 of Wands, ay, ano to? Ano yung paplano niya makipag-break? Oh my God. Teka, sumakat ulo ko. Or mag-cause ng pain. Diyos ko, grabe rin. Ano, magiganti ba to? Hindi ko na masabi, teka. Bakit may Queen of Wands tayo? Queen of Cups tayo. Sino to? Matulog ko kung maintindihan kung anong topic dito, relasyon ba to, mag-anak niya ba to, o friend. Maganda kung ano, gamitan ko na ng Lenormand kasi hindi ko mag-gets eh. May matanda sa kanya to, or nanay. Tanda sa kanya to or nanay niya. Ay, grabe kung nanay niya to. Empress lalabas kung nanay niya yon. Mother figure. Pero hindi ko alam sino ba tong babaeng to. Or lalaki kung introvert. Nakaaway niya eh. Actually, ang dating sa akin, parang magiganti siya dito. Nag-iisip-isip siya paano siya magiganti. Oh my God. Ano ba to? Gusto niya mag-inflict ng pain dito sa taong to na nakaaway niya. Anong meaning nito? Hindi ko alam kung paano niya isasagawa yung naisip niyang pain dito. Revenge ba? Parang revenge eh. Hindi ko masabi ko sino to sa buhay niya, pero nakaaway niya eh. Gusto niya pasakitan, may pain tayo. Gusto niya magiganti. Lalo't prepare siya dito. Nagmumuni, nagpe-prepare, saktan ba? Nung taong to na nakaaway niya. Pero sino ba to? Para makilala nyo. So again, mamaya sabihin ko, maalala ko. Inisip ko kung paano niya pasasakitan. Siguro, ipapahiya niya kapag nakita sila or verbally lang. So, pag ganun verbally, through gossip or confrontation or shaming. Kasi communication to eh. At least wala namang abuse. Although nandito to. Pero hindi ko nakikita sasaktan niya physically. Dito lang to. Parang verbally lang. Verbal abuse. So, sino ba to? Whether nangyari na tong arguments dito or mangyari pa lang. Pero sino to? Sino to? Babae, di ba? Babae or lalaki kung introvert. Pentacles tayo doon eh. Babae o lalaki kung introvert. May ka-relation pero wala pa siyang anak. Maring may boyfriend, girlfriend,
ka-live-in pero wala pang anak. Ano ba ba to? Wala pang anak. Ano pang haba yung self-made clue ko dito? Meron pa yung nakalimutan ko. Oh my God. Time consuming tuloy. May karelasyon, walang anak. Hindi kasal. Ayun na lang. 40 to 59 years old. Wala pang senior. Ayan. So, para makilala nyo, ayun yung description ng babaeng to. Or lalaki nga, kung introvert. So, parang revenge to ewan ko anong nangyari sa kanila, pero more like, meron silang hindi napagkasunduan dito. Karoon ng arguments, disagreements. So, beware. Sa taong to, kasi itong tao dito, hindi ko masabi kung kayo ba to, o person nyo, or anyone na malapit sa inyo. Kasi nga, nagbase tayo sa clue kanina na sinabi ko. Kasi kung di tumatama sa inyo yung clue, dito yung person. Natatamaan ng reading na to. Kumbaga, kung di para sa inyo, let's say, kaibigan nyo, may nakaaway siya, babae, or lalaki, introvert. Siya mismo yung magiganti, ganon. Ito. Ay, ito. Dito sa taong to. Giganti siya. Ngayon, kung tingin tumatama sa inyo yung clue, ayo to. Tapos magkakaroon kayo ng kaaway. Ito nga. Someone na pwedeng mas matanda sa inyo. Since may level up page to queen. Pero dito nanay nyo. Kung nandito yung empress, di nanay nyo. Hindi dito nanay. Hindi nyo to biological nanay. Ano lang siya, hindi nga pala to nanay, no? Queen of Pentacles yung nanay. May iba kasi nanay din tawag dito. Queen of Cups. O girlfriend. Ay, girlfriend. Di dapat para sila ng pentacle. Kung wife. Para masabi ko kung girlfriend nga to. I mean partner. Husband, wife. Para silang pentacles. Husband, wife. Para silang pentacles. Kung mag-shota lang sila. Girlfriend lang. Boyfriend. Para silang cups. Magkaiba sila ng suit. So, probably ibang tao to. Hindi naman to third party. Hindi naman kasi to ones So, someone nakakilala niya to. Anyways. Dito, di ba, nagmumuni-muni. Piniprepare pa lang niya Grabe rin prepare niya, Diyos ko God. Dito, sasagawa na niya sa period din na to. Kita niyo araws yun, Action kasi yan, attack. Swift attack pa nga, swift, mabilis. As in, hindi mapapansin siguro or hindi mamamalayan. Unpredictable, pwedeng ganun. Or smooth yung revenge, grabe rin. Pero so again, hindi naman siya super alarming in a way na kukos ng physical pain, more like verbal pain lang to. Kasi nga communication to, although nandito to. Ay, saan yun?
Although nandito to, pero hindi ko siya nakitaan na ito yung ano, way o form ng attack, kundi ito yung source or reason kung bakit siya nagalit, due to disagreements, arguments, debate, ganun. Debate. Pero for, ano rin kasi to quarreling, fighting. Debate nga. Yun yung pinagmulan, pero hindi yun yung ano, revenge. Okay. Same dun sa sinabi ko, hindi ganun. Kung quarreling, nagbugbugan sila. Hindi yun yung form ng paghihiganti niya, kundi through communication. Matulog ko dun Grabe yung ano, reading natin. Hindi ako nakakuha ng ganong scenario. Anyways, dito tayo again. Babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice at prediction na to sa period na to. Sasabi dito, everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Parang ano tugma dun sa kaninang reading natin kung di pa nangyayari. Kasi may quarreling dito. Fighting. So, maganda siguro kung pag nagkaroon ng arguments, disagreements sa ibang tao, huwag nyo na patulan, or else ito yung mangyayari nga, may revenge whether kayo yung magre-revenge o ibang tao, depende kasi sa nanonood kung anong gender niya. Magbase tayo dun sa gender na lumabas sa reading, yun yung parang magre-revenge. Oh my god. So again, kung di pa nangyayari at let's say may ma-encounter na ganun, gulo or di pagkakaunawaan, huwag na patulan kasi may magiganti may nagbabalak ng masama so para ma-prevent nga, ito na lang sabi advice, everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.